Sa mga nakalipas sa taon, marami nang dinaanang pagbabago ang Baywalk sa Maynila. Ngayon may plano na namang ayusin ang lugar at lagyan ng walkway na tatawid sa iba't ibang tourist spots sa lungsod. May news to go si Dano Tingkungko. 23 taon ng tambay sa Baywalk si Mang Jesus Valencia. Ang 2 kilometrong bangketang pasyalan na marami ang itinuturing na raw niyang tahanan. Nakikita mo yung langit, nakikita mo yung dagat. Medyo nakakaaliw din. Talahib at tagni-tagning hollow block na seawall lang daw ang Baywalk na inabutan niya noong dekada 90. Dito raw niya naranasang manakawan. Nang maupo si Noy Manila Mayor Lito Atienza taong 1998, ang dating talahiban napalitan ng mga kainan at inuman. Nang maging alkalde naman si Alfredo Lim noong 2007, ang mga lugar ng inuman napalitan naman ng asfaltadong daan. Sa muling pagpapalit ng liderato ng lungsod na Maynila, nagbabadyang magbagong muli ang mukha ng Baywalk na sa ngayon, tad-tad na mga ambulant vendor, basag na aspalto at bungi-bunging mga estatwa. Manila being the capital city of the Philippines, kaya kailangan na iwanan ito sa decaying city. I said to myself, kailangan dito magkaroon ng urban renewal. Ang isa sa mga pinag-aaralan ng lungsod ngayon, ang plano ni Manila Tourism Consultant Carlos Celdran na pagbuhay sa tinatawag na tourist belt ng lungsod. Sa planong ito, magkakaroon ng isang walkway o pedestrian Broadway na tatawid sa mga kilalang tourist spots sa Maynila kasama ang Luneta, Ermita, Malate, Intramuros, Binondo at Quiapo. Ang Baywalk balak muling lagyan ng mga kainan at kapihan bilang sentro ng pedestrian Broadway na ito. That way people can say, like when you go to Manila, just go follow the Baywalk. And then they'll be able to go to all the tourist sites like Luneta, Chinatown, National Museum, Intramuros. Si Celdran din ang nasa likod ng pagpapatayo ng mga bar at kainan sa walkway noong panahon ni Lito Atienza. Pero aminado siyang malayo ang kinalabasang sitwasyon sa orihinal nitong konsepto. So what we're exploring right now is perhaps just having fewer bars, or if not, just having cafes or things that don't create too much noise and so it's not also too rowdy. Isa rin kailangan plansyahin ang problema ng basura at polusyon sa Manila Bay. Pero magbago man daw muli ang mukha ng Baywalk, hindi raw magmamaliw ang pagmamahal ni Mang Jesus sa lugar na ito. Babalik pa rin siguro hanggang buhay ako. Habang buhay ako, makakabalik pa rin ako rito siguro dahil ayaw kong manatili sa bahay. Dano Tingkungko, GMA News.